Senate President ka, Speaker ka, pwede mo ba sabihin joke-joke lang yung tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate was the bulwark against attempts to amend the Constitution, to perpetuate some people in power. Di ba? After mag-present ni Senator Amy, biglang nag-react yung mga normal na may reaction. Pero yung for me kasi sobrang exaggerated yung reaction kasi hindi nga sila pinangalanan. Anong mako-comment niyo dun sa nangyari? Well, unang-una kasi, finrame kagad ni Senator Soto at ni Senator Ping. Nung una nagsalita si Sen Amy at noon nga nai-interview na ano na yung tungkol sa no election at term extension of term limits. Finrame na kagad ni Senator Ping at ni Senator Tito na hindi totoo yan, di ba? May BS pa nga, hindi ko alam kung sino sa kanila nagsabi, may BS yan, ganon, no? Kailanman hindi kami nag-usap, kaming mga minority senators, tungkol dyan sa CONAS. Pero hindi naman sinabi ni Senator Amy na nag-usap-usap kayo tungkol dito. Ang pinupunto lang niya, si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Exactly. That's what I also understand. Kung nakipag-usap, siyempre, hindi naman kayo basta tao. Senate President ka, Speaker ka. Pwede mo ba sabihin joke-joke lang yung tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate was the bulwark against attempts to amend the Constitution, to perpetuate some people in power. Di ba? Panahon pa niya ni FVR, nagkaroon ng People's Initiative. No? Sino ang kumontra? Di ba? Senado nag-umpisang kumontra. Pagkatapos si Cardinal Sin, si President Cory, kinontra nila, hindi natuloy. Panahon naman ni Presidente Erap, gusto niyang pa-amend ang Constitution for economic purposes daw. Kinontra din ni Cardinal Sin, ni Tita Cory at iba pa. I was the Presidential Advisor on Political Affairs at that time, concurrently General Manager of the Philippine Tourism Authority nung panahon ni Erap. Pag pa kami ni Erap na sinabi ko kay Presidente Erap, alam mo, yung mga kabinete mo, paikutin natin sa buong Pilipinas para i-explain na economic provisions lamang. No? So we did that. And by December, the survey ng December, kasi August ini-start ni Erap yon, December survey, we were already, dati kasi nag-umpisa kami, 27% lang ang pabor despite the fact that Erap was a very popular president. No? 27% lang ang pabor, 73% against. But by December, because nag-aano nga kami, nag-ads pa kami noon eh. Si Ronnie Puno ang in charge ng mga ads at yung mga we were already doing 44% approval. So, konti na lang, di ba? Biglang January, biglang umatras si Presidente Erap. Okay. No? Di na raw tuloy. Just like that. Tinawag kami sa Malacanang and then nag-speech siya doon. Sinabi niya hindi na tuloy yung Concord ang tawag doon. Constitutional for Reform and Development. Something like that. Concord. The following day, nag-usap kami lang dalawa. Punta ako sa Malacanang, usap kami. Okay, Erap. Sabi ko, Sir President, bakit ka naman umatras pa? Pinakita ko na sa iyo yung survey na 44% approval na tayo. Hindi kasi mahirap kalaban ng simbahan. Kontra sila, ganun-ganon. Alam mo, sinabi ko noon, and I wrote this in my draft of the book. Sir President, kapag ang presidente nanindigan at pinaniniwalaan niya yung kanyang pinanindigan na yun, yung kanyang statement na yun, wala na yung atrasan. Exactly. Kasi kako, yung mga yan, kaaway mo yan, paantimano. Hindi ba si Cardinal Sin kako nagsabi na anybody but Erap? So ngayon, nakita nila, kayang-kaya ka palang paatrasin. Yeah. What happened? 1 year after, he was out of the palace. Yeah, exactly. Because Cardinal Sin and the Yellows, they posting. Di ba? Ganon.